Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan kung saan ito pong si Congressman Leviste mga babayan ay tila kinuyog po ng mga kongresista mga babayan. At dito makikita natin kung paano po siyang magpalusot dito po sa mga tanong ng mga kongresista po sa kanya. Okay, so ito po yung ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito po yung nangyari kahapon mga babayan na kung saan itong si Leviste tila parang napahiya po, no? At sinupalpal po siya ng napakaraming kongresista. Kung makikita natin dito sa video na to mga babayan, meron pong pasabog itong si Leviste. No, pero tila wala po ata sa ayos o sa lugar. No, ito po mga banat ni Leviste dito po sa session hall ng Congress mga babayan. Kasi tila hindi daw po ito yung tamang lugar para ito yung kanyang mga sinabi mga babayan ay ilabas. No, at dito rin makikita natin sa video na to mga babayan na tila meron siyang mga patutsada o meron siyang mga pasabog mga babayan na tila para sa akin honestly hinahanapan ko ng ebidensya. No? Parang kasi syempre kung ikaw ay mayroong mga aligasyon mga babayan, dapat mayroon kang matibay na ebidensya. So base po sa aking obserbasyon po dito sa kanyang speech mga babayan ay tila mere speculations yung mga lumalabas dito. No, parang mga puro kwento lang o sinabi lang sa kanya. No, sabi nga no isang kongresista rito tila haka-haka lang. Okay, so ito panoorin natin mga babayan kung ano nga ba ang nangyari po, no? At kinuyog po o pinagkaisahan etong si Leviste sa Congress. Right? Let's go. Mr. Speaker. Mr. Speaker. I can now take questions. Thank you. Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Rector is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. Yan na nga. On the alleged ties between Congressman Edwin Diba? Yun yung sinasabi natin, no? Parang haka-haka lang. No? At walang mga basihan. Yung mga sinasabi, no? Neto nga si Leviste. Okay? So, dapat kasi pag kami mga pasabog ka, may mga aligasyon ka, no? May mga kasama kang ebidensya na ilalatag, mga babayan. 'Di ba? Kaya maobserba natin, no, same din naman yung sinabi niya dito, na tila parang haka-haka lang, 'di ba? Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Fake This news. representation is not privy to the motives of my colleague. So, fake news daw si Leviste, mga kababayan. Nako. From the 1st District of Batangas. But let it be known
Hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. Grabe. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Ito nga mga babayan yung sinasabi natin no. Nasaan yung ebidensya? 'Di ba? So, kung magsasalita itong si Leviste sana, no, hindi sa ganitong pagkakataon. 'Di ba? Wala kasing ebidensya pa eh. No, kung kung may mga ganito siyang sasabihin mga babayan, magpatawag siya ng hearing. 'Di ba? So para doon ilalabas lahat yung ebidensya. So as of now, mere speculations pa lang ito. So chismis mga babayan, parang ganun lumalabas. Sabi nga ni Congressman Recto, no? Fake news yung mga ganung balita. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Hindi raw niya alam yung totoong nangyari. 'Di ba? So bakit niya sinasabi? Bakit niya nilalabas mga kababayan? 'Di ba? Dapat kung magsasalita itong si Leviste, yung alam niya, no, yung kung ano yung totoong nangyari. Kasi kung ganito lang mga kababayan, lumalabas nga. No, na ito ay mga kwento lang din sa kanya. 'Di ba mga kababayan? Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Majority Leader. Mr. Speaker, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we'd like to recognize Deputy Speaker Janet Garin from Iloilo. yeah, thank you very much. You're now recognized, Honorable Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Majority Leader. And of course, magandang hapon sa ating colleague, the Honorable Yan Leviste. Nakakagulat, no, Mr. Speaker, dahil nakita ko yung magandang relasyon ng mga taga-Batangas. And I also believe na kaakibat ng progreso ng isang probinsya ay ang pagsasama-sama ng kanilang mga lideres. Though, of course, I will not contest the decision that the manifestation
will be responded to. Balikan lang po natin na nagulat kasi ako dun sa mga sinasabing gastusin na umabot ng bilyon-bilyon. Did I hear the Honorable Leandro Opo, Leviste pero right? in fairness po sa mga rekto, sa buong bansa naman bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ang ibang mga kongresista ay pwedeng magbigay din ng kanilang kananasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang mga probinsya. Ang itinutukoy kong punto dito ay hindi na may bilihan umano ng mga boto sa eleksyon, pero na si Congressman Garjola ay umano ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. At least for a large part of their campaign, which I witnessed myself in my district. Yeah, that's why At I ang asked tanong, Mr. Speaker. kung totoo kasi- man, kahit 1 milyong piso, ano ang kapalit ng ginastos ni Garjola para sa mga rekto? Yeah, At kaya ako, kung may kaya- katotohanan man ba ang sinasabi ko na sa April 15, sa dinner na pinicture na nasa Facebook, kwento nila sa akin ang kanilang sistema para sa road openings, bilihan ng lupa, pagpondo gamit ng impluensya sa gobyerno, at pag-raise ng pondo para sa mga eleksyon. Kaya ako nagtanong, Mr. Speaker, distinguished colleague, kasi ganun ba talaga ang gastusan Batangas? Matanong ko po yung ating kasamahan, magkano po ang ginastos niya sa eleksyon? Actually, Neto, mas ah. mababa ang gastusan actually sa Batangas kaysa sa ibang mga probinsya. At kung bubuksan natin kung saan ang pinakamataas, balita ko nasa ibang mga rehiyon ng ating bansa, hindi masyadong mataas ang Calabarzon, di ba? Kong JJ, hindi masyadong mataas sa atin sa Batangas o sa Quezon. Pero Maybe the Pero Honorable... ang punto ko ay hindi para buksan ang ginagastos ng mga politiko sa mga eleksyon. Ang punto ko, Yun na rin yun, mga kababayan eh. So dito, ang punto niya, parang tina-target niya si Garjola. Diba? ay bakit ang isang kontraktor ay gagastos para sa mga politiko? Kung election spending ang bubuksan natin, hindi tayo matatapos ngayong araw. Ang punto ko, bakit ang kontraktor, ang lantaran, nag-host ng mga political events para sa mga politiko sa Batangas? Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue my line of questioning after his response. Sorry. Before we continue, let's put a little order here. Huwag nating gawing free for all to, please. Ang punto ko, Honorable kung members anong of this ginagastos sa House. Quezon o sa Excuse me, Batangas, I'm addressing mas the floor, mababa sir. naman kasi Order. ang probinsya. I'm addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, no, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leader Meron sa po aking ba distrito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento Yan. at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties. Tila, mga babayan. So pag ginamitan mo ng salitang tila, hindi ka sigurado. No? Kaakibat yan yung salitang parang. 'Di ba? O tila ganito, parang ganito. O. Hindi parang kailangan mo talaga maglabas no ng ebidensya. Para ito po ay mapatunayan yung mga akusasyon no netong si Leviste. ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangalawa,
ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang Yan yung mga gusto ibang nilang mga politiko mangyari. sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Why are we now standing here Exactly. insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now I po, question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste, ayos kami sa Quezon, wala kaming problema doon. ang sinasabi ko, In fact, kami, mas nagkakasundo mababa ang at gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang Uy. kalaban ka naman sa nakarang eleksyon eh, di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please, our rules. address the Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. Baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. And I did not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker, terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Na. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Mr. Speaker. Deputy Speaker Yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap Yeah. up because One the 10 question minutes lang. has already expired. Please Na- take note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Paano po bang ginastos mo sa election mo? You know. Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies. Okay, so ito, painggan nyo mga kababayan ha. Iba yung sagot niya doon sa tanong, mga kababayan ha. Or
ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng contractor na ito? Mr. Speaker. Deputy Speaker Yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap Yeah. up because One the 10 question minutes lang. has already expired. Ina- Please take na- note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Paano po bang ginastos mo sa eleksyon mo? Yan na. Actually, Oh. nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan. Ang layo ng sagot sa tanong. Ang tanong, mga babayan, magkano ginastos nung kampanya? Ulitin natin, ha? Ba siguro yung probinsya namin? Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Paano po bang ginastos mo sa eleksyon mo? Ayun, magkano ginastos sa eleksyon? Yun yung tanong, mga babayan, ha? Tignan nyo yung sagot. Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal kupong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos At tinatanong, nung eleksyon, iba yung sagot niya, mga kababayan. para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Di, para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi magkano ba sisinungaling. nagastos niyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief So yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan ginastos ko paraan sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero, kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong Okay, so yun, mga kababayan. Wala. Pinapaikot lang kayo ni Lebiste, mga kababayan. No? Kasi hindi niya nasagot eh. Magkano yung nagastos? No, magkano yung ginastos niya sa kampanya? Iba yung sagot niya. No, kasi kung titignan ninyo ang sagot niya, no, napunta doon no sa kanyang mga idinodonate, mga kababayan. Diba? So, ano sa palagay po ninyo, no? I-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion na tatanyang pag-usapan. Alright? So, yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mopsit sa Mobs TV. Peace and hell.